Samantala dito po mga kapuso, ang mga kababayan ho natin dito sa lalawigan ng Cebu na naapektuhan ho ng matinding paglindol ay humihingi na ho ng tulong. At karamihan ho kasi sa kanila ay wala nang babalikang bahay. Lalong-lalo na yung mga kababayan ho natin na may mga nakitang paglutang ng mga sinkhole o uka. At yan po ang i-report ng ating kasamang si Emil Sumangil mula sa Cebu City. Emil? Susan, nilisan niya ng mga residente ang isang komunidad dyan sa bayan ng San Remigio, Cebu. Ang dahilan, Susan, may lumitaw na malalaking mga uka sa bakanting lote malapit sa kanilang mga tirahan. Narito po ang aking report. Tanong ng mga residente ng Purok Siniguelas sa Barangay Poblasyon sa bayan ng San Remigio, ano itong uka sa lupa na bigla na lang daw lumitaw malapit sa kanilang mga bahay? Nung paglindol lang, doon lang namin nalaman nung pag-evacuate na namin kasi nahulog dun yung pinsan ko. Kami lahat ng taga doon, hindi na kasi kami, wala na kasi kami balak kung ganun kasi parang hindi na safe yung lugar namin. Kung sinkhole ba yun? Lumitaw raw ang uka na ito isang araw matapos ang magnitude 6.9 na lindol nitong Martes. May nahulog na raw dito na motorsiklo. Pati isa pang kaanak ni Henry John, nalaglag din sa uka, mabutit nakaligtas. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang paliwanag ng mga otoridad tungkol dito. Samantala, ganito ngayon ang sitwasyon sa mga kalsada patungong Northern Cebu. Nasa tabing kalsada ang ating mga kababayan. May mga hawak na placard kung saan nakasulat ang mga salitang tulong, pagkain at tubig. Bakit lumabas na kayo dito sa tabing kalsada at dala-dala nyo ito? Bakit? Manghingi na kami ng pagkain, tubig at saka bigas. Ano ho ba ang sitwasyon ninyo ngayon? Sabihin nyo sa ating mga kababayan. Hirap na kami. Bakit to? Sa sitwasyon kasi sa earthquake. Pagkain, tubig? Pagkain, tubig. Yung bahay nyo, nauuwihan nyo ba? Nasa labas na kami. Kami karon naglisod jud mi tungod sa earthquake nga nagdadangat sa mua. Kami karon ana namin maghigda magabiis ta kana ang laplin sa dalan o laplin sa kanang walay kuan kay magsige pa man gyapon og ana ang earthquake. Gaano kahirap? Hirap na gyud, sir. Yung mama ko doon sa loob nga. Hindi kalayuan, natuntun ko ang bahay ng magkapatid na senior citizen na sina Gavino at Leonora. Mga kapuso, ikita ko po sa inyo anong klaseng sitwasyon ang kinasasadlakan ngayon ng ating mga kababayan. Ito po sa bayan naman ng Borbon. Nadaganan po ang magkapatid na senior citizen pagkatapos pong yanigin ng lindol noong gabi na iyon. Nakaligtas po sa kabutihang palad sa awa ng mahal na Diyos Ama yung kanilang bahay. Hindi na ho itsurang bahay at mistulang sinalansan ng mga kahoy na lamang at nagdomino ho dahil po sa lakas ng lindol. Kapwa, may problema sa pagdinig at hindi nakapagsasalita ng Filipino ang magkapatid. Nakuha raw mula sa guho ang magkapatid ng rumesponding mga pulis ayon sa kwento ng kanilang pamangking si Benjamin. Nakahiga na ako, tapos yung mga matanda, diyan nakahiga na rin, natutulog. Bandang alas 9 yata, mahigit to, alas 9 o mag-alas 10. Biglang yumanig. Pag burnout, yan ang malakas. Talagang malakas, parang tapos nagbagsakan. Hinahanap namin ng ina ko at saka yung tiyahin ko. Nakahiga yan Tapos pinilit siguro niyang bumangon. Hinahanap kung saan ang labasan. Nakita ko nakayuko. Pilitan lang namin makarecover. Paunti-unti ba? Si Lolo Gavino kahit delikado, pinalikan ang bahay na wasak. Kinolekta ang mga kawayan at tinatalian ng aming abutan. Gagawin daw niya itong higaan. Pilit niya hong kinukumpune yung mga piraso ng kawayan at tali, tapos may sako siya. Dito ho pala yung kanyang higaan, nagkasira-sira. So, susubukan niya lahat para makabuo uli ng mapapakinabangan mula ho doon sa mga gamit na sinira ho ng lindol. Sa barangay naman ng Cogon sa Bogo,
Inabutan namin ang isang truck na puno ng patuka ng manok na nahulog sa taniman sa gilid, makarang iwas-iwas ng pagyanig. Akala ko yung parang hangin lang ba, gumagalaw yung mga kahoy. Tapos, parang di na kahit ang truck, sumasayaw na yung truck. Huminto na ako, hindi na kaya, hindi na control. Imbes yung truck pababa, papunta na doon. Hanggang sa yung galaw ng truck, parang patagilid na, pabilis ng pabilis. Pumutok na yung mga tagiliran namin. Bumibiyahe patungong Medellin ang truck nang abutan ng lindol sa kalsada. Mula Bugo, tinungo naman namin ang bayan ng San Remigio na isa rin sa lubhang tinamaan ng lindol. Sa sports complex na ito, namatay ang ilan sa ating mga kababayan. Mga kapuso, restricted at hindi po pinahihintulutan ang sino mang makapasok dito po sa San Remigio Sports Complex. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang maganap ang lindol, ipakikita po namin sa inyo kung ano ang naging itsura ng damage sa loob po ng Coliseum mula nang maganap ang nasabing lindol. Sa impormasyong aming natanggap mula po sa mga otoridad, hindi po bababa sa 5 ang nasawi na pawang mga manlalaro ng basketball sa isang liga nang madaganan ng mga gumuhong parte ng Coliseum. Tingnan nyo mga kapuso ang itsura ng pintuan pa lamang ng sports complex. Hindi na ho mapakikinabangan pa. At habang pumapasok ko, hanggang sa marating natin ang basketball court ng Coliseum, ganito po ang madaratnan. Hindi na rin mapapakinabangan dahil ang kisame at ang pader kailangan nang ipacheck sa mga otoridad dahil baka anumang oras gumuho dulot ng mga aftershocks. Pati ang ilang pang government office sa likuran, pinadapa ng lindol. Mga kapuso, sa likod lamang ng San Remigio Sports Complex, matatagpuan ang opisina ng Traffic Department ng munisipalidad. Pero tingnan niyo po ang itsura ngayon ng tanggapan. Listulang nawalan ng pala ang struktura. Bumigay ang mga poste at ang bubungan nasa flooring na. Sa aming pag-iikot, nakilala ko si Gemma. Siya ang ina ng 25 anyos na si Jude na isa sa mga nasawi sa na-damage na sports complex. Ayon kay Gemma, nag-referee noon si Jude sa isang liga at sa kalagitnaan ng inter-agency game, naganap ang lindol at nabagsakan ng semento ang bunsong anak. Naulihin naman siya pagawas sir nga. Ang motor na lang niya, isa na lang ditong nabilin sa kuan. Gawas niya. Kuan na gid kami nga siya usa sa biktima na. Pakirapan daw ang retrieval operation kay Jude na nakahanap ang labi kinabukasan pagputok ng liwanag. Masakit man gid sa akon kay kamanguran ko ba siya nga anak bata pa niya di gid na ako unta madawat. Saon man gid na natabo naman. Nasa 63 pamilya naman mula sa Purok, Agbati, sa Barangay Hagnaya, ang pansamantalang nananatili sa bakanting lote na ito habang nagpapatuloy ang mga aftershock. Isa po ang Philippine Red Cross sa mga nagtatayo ngayon ng mga temporary shelter at tent sa mga tabing kalsada at vacant lots. Ito ay para sa mga kababayan nating ayaw pa rin bumalik sa kanilang mga tirahan sa takot po ng mga aftershock. Mula po rito sa Cebu City, para sa Unang Balita, Emil Sumangil, reporting. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa Unang Balita.